So yo, what's up guys? Kumusta? Anong balita, no? So guys, sa video ng ito guys, magbibigay ako ng 5 tips o 5 bagay na pwede mong gawin sa tryout. Ito ay opinion ko lang, advice, base sa mga experience ko. Ito yung mga bagay na lagi kong ginagawa. Para may idea lang kayo kung ano yung gagawin nyo sa tryout. Pero hindi ibig sabihin nun na kuha agad kayo. So guys, gusto ko lang din i-share, no? Meron akong video na dapat gawin sa tryout and may nag-chat sa akin na ginawa niya daw yon, sinunod niya daw yung video ko, ang mga sinasabi ko sa video. Nag-chat lang sa akin, nag-private message sa Facebook na sinabi niya, sinunod niya rin yung mga sinabi ko doon sa video na yon, tapos nakuha doon siya sa tryout, sa online tryout. So yun, share ko lang and nakakagaan ng loob kasi sa paglalakbay niya, napadaan ako. Ayun din yung reason kung bakit ako gumawa ulit ng ganitong video. Nakakatulong pala yung mga ganitong ginagawa ko. So sana matulungan ko din kayo sa 5 bagay na to. So bago yun, intro muna tayo. So, ayun na nga yun guys, no? Paano nga ba makuha sa tryout? Siyempre, may 5 bagay lang yun guys para makuha ka sa tryout. So, huwag na natin patagalin to. So, ang una nga guys, no, is kailangan dito may confident ka. Kasi kung wala ka namang confident, paano mo ma-show or paano mo may papakita yung skills mo? O paano mo may papakita kung gaano ka kagaling? Or hindi mo may papakita kasi nga mahihiya ka. Yun, kailangan may confident ka guys kasi ganito kasi yan. Kunwari, pagpasok mo sa court, may mga tryout na players din, no? Mga varsity. So, habang nagwa-warm up, puro shoot lahat, magaling mag-dribble, mas magaling pa sa'yo. And mas pagpasok mo doon, nakita mo yung mga ganong klaseng tao, mga magagaling, mapanghihinaan ka ng loob, parang mawawalan ka ng gana. Kailangan dito talaga may confident ka. Kapag may confident ka na guys, no, magaling ka man o hindi, or maliit lang naman yung skills na meron ka, pag may confident ka, magiging malaki yon kasi nagmamalaki mo yung skills mo, no? Magtiwala ka sa sarili mo. Wala naman ibang maniniwala sa iyo kundi sarili mo lang. Lahat naman ng malalakas naging mahina, ginawa lang nila is naging confident sila. Ayun yun guys, kailangan may confident ka dito. Pangalawa tayo guys is kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Kasi mahirap na kung magpapanggap ka lang. Pakatotoo ka, kung hindi mo na kaya, magpahinga ka muna. Ibig sabihin na hindi mo pinilit makapasok, umuko ka na. Ang ibig sabihin lang nun is oras na para magpalakas pa kasi hindi pa sapat. Ano man yung kaya mo, ayun lang. Pero try mo pa din na ibigay yung best mo. So number 3 tayo guys is kailangan dito guys sa number 3 is know your purpose, no? Know your purpose. Bakit nga ba magta-tryout? Kung nag-tryout ka lang para mag-improve, napakapangit naman nun. Kung magpapa-improve ka lang, pwede ka naman sa bahay, mag-push up ka, mag-dribbles ka. Kasi kung magta-tryout ka para mag-improve, napaka-selfish nun. Kaya nga nagpa-tryout yung isang team para maipagmalaki nila yung team na yon. Yung pamilya na yon, gusto nilang may lumaban para sa kanila. Ganun yon. So, kailangan pag nag-tryout ka, nasa mindset mo na ipaglalaban mo yung pinag-tryoutan mo. So, number 3, know your purpose. So, yung number 4 nga natin guys, no, is discipline, no? Saka kailangan dito guys is may disiplina ka. Ayun yung number 4. Kung wala ka namang disiplina sa sarili mo, bakit ka nga ba kukunin pa ng mga coaches kung wala ka naman disiplina sa sarili mo? Nagta-tryout kayo, no? Lahat kayo. Wala pang sinasabi yung coach, inom na kayo ng tubig, uminom ka na ng tubig. Kung nagdesisyon ka na sa sarili mo, pangit yun, negative agad yun. Kailangan dito may disiplina ka. Hintayin mo kung ano may sabihin ng mga coach. Pumila ka ng maayos. Pag sinabing defense agad. Tamo agad yung best mo. So, kailangan dito guys, may disiplina ka din sa sarili mo guys. Kasi plus points talaga yun kung may disiplina sa sarili. Lalo na pag may call time, tas mas maaga ka pa sa call time. So, bago ko i-mention yung number 5 guys, kung umabot ka man dito, no, salamat sa panunood. Kasi gusto ko talaga maging parte, no, ng paglalakbay mo. Gusto ko rin dumaan sa mga tryout na tatahakin mo. So number 5 natin dito guys is, ito talaga yung pinaka-importante sa mga tryout na players. Ito yung pinaka-importante. Number 5 is patient. Kailangan dito may patient ka. Kasi yung tryout kasi guys, umaabot yan ng 2 to 3 weeks. Minsan nga isang month, isang buwan eh. Yung mga tryout eh, diba? Kunyari 30 na kayo. 30 kayo nag-tryout, tapos naging 15 na lang, no? Kasi may mga pinili na. Pero hindi ibig sabihin na pinili na yun sila, no? Player na sila ng team, tryout pa lang yun. Pero kasama na sila sa practice, sila yung manakitaan ng potential. Kasi kung hindi ka pa nagta-tryout, may jersey ka na at napasa na yung lineup sa liga na sasalihan nyo. So sa tryout na to guys, kailangan may patient ka. Kasi yung tryout, may practice na yan. Mahaba-haba yan, 2 to 3 weeks yan. Matirang matibay talaga dito guys, ayun yun. Tapos laging nagpa-practice, hindi naiinip, parang patuloy pa rin
kumbaga perfect attendance eh. Kahit na hindi nasasama sa mga first five or second stringer, third stringer, hindi ka nasasama. Pero andun ka pa din. So patient, your time will come. Ayun yung mga bagay na paano nga ba makuha sa tryout. So ulitin ko guys ha, yung kung limang bagay na paano nga ba makuha sa tryout ha. Confident, be yourself, know your purpose, discipline, patient. So ayun yun guys. So tapos na tayo guys. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, please like. And kung hindi naman, dislike. And kung may gusto kang sabihin, advice din para sa akin kasi pares-pares lang tayo dito. Patuloy na natututo, still learning, ganun. Please comment guys. Kung gusto mo rin ako supportan guys, please subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated. So ayun guys, kita-kits sa next vlog.